Bago po natin pakinggan itong pagbanat ni Secretary Larry Gadon kay Sara Duterte at kay Amy Duterte, bibigyan ko po muna kayo ng good news ngayong araw na ito. Nagsampa na po ng kasong plunder, non-bailable plunder case ang ombudsman laban po kay Marcoleta. So anytime soon, maaaring mamaya or bukas, maaaring maaresto na po si Marcoleta. So ibig sabihin po na walan po ng saysay ang tila pananakot po ng INC, yung kanilang pagrarally, pagwawelga ng nitong nakalipas na 3 araw, if I'm not mistaken, para hindi po maaresto si Marcoleta dahil pinustro po ng ombudsman ang kaso, non-bailable, anytime soon po, pwede na pong maaresto si Rodante Marcoleta. So yan ang napapala nyo, mga maka-China kayo, at talaga namang nandiyan kayo sa panig ng kasamaan at kadiliman. So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin itong pagbanat ni Secretary Larry Gadon kay Sara Duterte at kay Amy Duterte. Ito po. Ito talaga si VP Sara Duterte na ito ay saksakan ng boba at tanga. Isipin mo, sabihin ba naman niya na yun daw nangyari sa Tacloban, doon sa pamamaril ng mga bata, ay nagkulang daw sa intelligence ang ating pamahalaan. Ano? Intelligence? Ang intelligence, ginagamit yan doon sa mga enemies of the state, no? Doon sa mga rebelde, hindi doon sa mga bata. No? Alam nga naman na lahat ng mamamayan, babantayan mo isa-isa yan kung ano gagawin. Ha? Hindi mo ba naisip yun? Ha? Napakatanga mo, boba ka. Isipin mo, 115 million Filipinos, babantayan mo, you will need 115 policemen para bantayan kung ano ginagawa nila. Tanga ka. Intelligence pinagsasabi mo. That's because you lack intelligence. So, no intelligence at all. Yung intelligence ay ginagamit yan ng ating mga ahensya ng pamahalaan upang tiktikan at alamin kung ano ang mga ginagawa ng yung mga tinatawag na enemies of the state. No? Hindi mo yan pwedeng gamitin sa bawat mamamayan. Hindi ka nga pwedeng magduda patas mababantayan mo, ganang gagawin mo intelligence, napakaboba mo, napakatanga mo. So, napakatanga talaga. Tapos sinasabi mo, itong nangyari dyan sa EDSA, yung rally, dahil ito sa pruweba yan ng non-governance or hindi magandang pamamalakad ng administrasyon, saksakan ka ng boba at tanga. Yung rally-rally na yan sa EDSA ay ginagawa upang harangin ang pagkakaso sa mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi yan dahil na reklamo ng mamamayan. Tumingin ka sa paligid mo, may nagrereklamo ba? May nagrarally ba ng mga group of farmers, ng mga IP, ng mga urban poor? Wala, sapagkat satisfied sila doon sa mga programa ng pamahalaan. Ang nagrarally na yan, kinakampihan lang nila magnanakaw, kagaya ng mga kaibigan mo, no? Pati ikaw na rin, kinakampihan ka nila. Isa lang ang tanong ko dyan, sa dami-dami ng ebidensya at testigo dyan sa mga kaso ng impeachment. Ako nga, isa lang itatanong ko paano yung sinasabi ng AFP na wala silang natanggap na pera na pinapalabas mo na ikaw ang gumastos doon sa Youth Summit Seminar na hindi nila tinatanggap, hindi nila sinasabi nila, wala silang natanggap na 15 million, pero doon sa report mo, pinalabas mo, meron pang 15 million na binigay sa kanila. Sabi ng Armed Forces of the Philippines, wala silang perang natanggap sa iyo. Doon pa lang halatang halata na Oo. At kung ano-ano mga dahilan pinagagawa mga Mary Grace Piatos na yan, kalokohan yan. At bakit naman magkakaroon ng intelligence ang Department of Education? Role ba ng DepEd ang magsawata ng mga rebelde, ng mga komunista, ng mga terorista? Hindi naman yun ang role nyo. Kaya nga huling-huli na tayo dito sa kagalingan ng kaisipan ng mga kabataan dahil kasi nagkulang ang DepEd noong panahon mo lalo, no? Na alagaan ang tungkulin ng ating pamahalaan tungkol sa edukasyon. Malaki ang pagkukulang sapagkat ikaw ay bobo at tanga. Saksakan ka ng tanga, Sara. Para magsalita ka ng ganyan, hindi mo nakikita yung nasa paligid mo. Napakaganda ng pamamahala
ni Pangulong BBM, ikaw ang walang kakwenta-kwenta. Kaya dapat ikaw ang mag-resign dahil wala kang kakwenta-kwenta. Bukod sa boba ka na, tanga ka pa, hindi ka pa marunong magsalita, mali-mali ka pa mag-English, mali-mali pa yung mga sinasabi mo. Naku, dapat ka talagang, malaking pagsisisi na kung bakit ka kinuha namin doon sa unit team. Malaking pagsisisi. Nais kong magbigay ng reaksyon doon sa sinasabi ni Senator Amy Marcos na bangag daw itong administrasyon na ito. Maliwanag na ikaw ang bangag at ikaw ang baliw at tanga dahil hindi mo nakikita yung mga tamang ginagawa ng administrasyon dahil puro ka galit dahil na kasi malaki ang mga candy na nawala sa iyo sa customs mong pinagtatanggal ni BBM yung iyong mga opisyalis doon. At yung nung inalis ni BBM, yung Pogo, maraming mga lollipop na bigay ng mga Chinese ang nawala sa iyo, kaya ganyan ka, no? Hindi mo nakikita yung mga investments na pumapasok kasi hindi ka nagbabasa ng mga reports, no? Sample na lang, yung Salceda report nagsasabi na 15% ngayon nag-positive ang ating mga investments. Noong bago maging presidente si BBM ay negative 15 yan. So 30% ang naihabol na ni Pangulong Bongbong Marcos insofar as investments are concerned, no? Andyan yung Hyundai, andyan yung Samsung, andyan yung Mitsubishi at kung ano-ano pa. At kung malilikha na yung mga factories doon sa AI hub sa Clark ay napakarami ring mga locators ang mapupunta dyan at yan ay maglilikha ng daan-daang libong mga trabaho. Hindi mo yan nakikita. Hindi mo rin nakikita na ngayong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ay tumaas ng 96.2% ang employment rate which is the highest in 20 years. Nagkaroon man ito ng pagbaba ng 95% itong last quarter of 2025 ay dahil yan doon sa sigalot na nilikha ng flood control scams na si Pangulong Bongbong Marcos mismo rin ang nagbunyag upang ito ay matigil. Siya rin ang nagpapaimbestiga. Kaya itong mga rally-rally na yan, naku, halatang-halata na gusto lang nilang iligtas yung mga magnanakaw. At sa party naman ng mahihirap, napakaganda ng programa ni Pangulong Bongbong Marcos sa agrikultura. Napakarami na ng pinagawa ng mga solar pumps para sa patubig. At mayroon ng mga dams na tapos para din sa malawakang patubig para sa mga sakahan. At insofar as social protection is concerned, napakarami na 1.7 million na ang napag-graduate sa sa 4Ps kasi gumanda na yung buhay nila, nagkatrabaho na sila at ang iba sa kanila ay nakapag-aral na. Marami pa sa healthcare, napakaganda ng healthcare natin, nag more than times 10 pa nga yung ibang mga benepisyo na kahit hindi tinataas ang premium ng PhilHealth. At meron na tayong sa DOH operated hospitals ngayon na zero cash out or zero billing na tinatawag, na libre basta ikaw ay ma-confine sa mga DOH-owned and operated hospitals at doon sa mga service wards nila. Napakarami pa. At ang ating mga peace and order situation ay napakaganda. At ang nanggugulo lang ay yung mga rally-rally na yan na wala namang katuturan na ang tanging layunin lamang ay malibre o mapawalang sala itong mga magnanakaw at mga nagkasala sa batas. Kaya, mga nang Amy, ikaw ang bangag, sobrang bangag ka. Naku, kung nabubuhay lang si Rene Kinec, naku, baka magkwento yun sa atin ng kung ano-ano mga kalokohan mo noong araw dyan sa Pasay. No? Oo. Sayang lang, namatay na si Rene Kinec. Pero ang daming naikwento sa akin noon bago siya mamatay. No? Kilala mo si Rene Kinec, di ba? O, yung may-ari ng motel dyan sa Pasay. Sa totoo lang po mga kababayan, nasabi na po ni Secretary Larry Gadon ang lahat ng gusto nating sabihin na hindi po natin kayang sabihin. Yung mga salitang binitawan niya, lalo na sa umpisa, as much as we want to say that, hindi po talaga natin kayang sabihin. Pero may point naman po si Secretary Larry Gadon, lalo na dun sa sinabi niya na bakit nga naman kailangan gamitan ng intelligence ang mga estudyante, intelligence fund, So, sinupalpal niya po doon si Sara Duterte at mabigat po ang mga binitawan niyang salita. At itong si Amy Marcos, pambihira, sarili niyang kapatid, imbis na tulungan niya,
gabayan niya dahil siya yung nakakatanda, siya pa yung talagang nagpaparot at sinasabi yung mga salitang sinasabi ng mga Maka-Duterte laban sa kapatid niya. Saan ka nakakita ng ganyang uri ng kapatid, mga kababayan? No? Na siya na mismo ang tila humihila pababa sa sarili niyang kapatid na Pangulo ng Bansa. Kaya hindi ko po ma-imagine kung paano nangyari yan. Anyway, siguro mas maganda na lamang na tulungan natin si PBBM na ibahagi, i-amplify ang good news. Ano? Kaya ipapanood ko po sa inyo itong good news na ibinalita ni PBBM at mamaya may isa-share pa po akong isang good news. Panoorin po natin si PBBM. Magandang araw sa aking mga minamahal na kababayan. For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle-income country. After nearly 4 decades as a lower middle-income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Maraming salamat po. So, ayan po mga kababayan, isang napakagandang balita po yan na inhatid ni PBBM. Ako naman po'y tumutulong lamang sa pag-amplify ng mga magagandang nangyayari. Ano po, dahil mas marami po ang nag-a-amplify ng mga kasinungalingan at fake news at paninira po sa gobyerno. So, yung mga gantong paminsan-minsan na magbahagi tayo ng magandang nangyayari sa bansa natin para hindi naman puro negatibo ang na-absorb ng ating mga kababayan. So magandang balita po yan, upgrade po yan para po sa ating ekonomiya at ang kahilingan po natin ay sana yung magtuloy-tuloy po yan kahit pagbaba ni President Marcos Jr. na sana yung papalit sa kanya ay magpapatuloy ng maayos ang pamamahala. Ano? Yung hindi po mayabang, hindi pala mura, hindi pala away, hindi power tripping. Pero wala namang napatunayan kasi balahura. Puro yabang lamang, puro hangin, wala namang napatunayan sa mga Pilipino. So wag po tayong pipili ng ganun. Pumili po tayo ng maayos, desente. Alam niyo na, yung may ibubuga pagdating sa pamamahala at paglaban sa korupsyon. Yung kayang magpakulong ng kurakot, hindi yung magpapalaya. Pakiusap mga kababayan. And lastly, bago ko po tapusin ang video ito, isa pa pong good news na ikinatuwa ko, may 10,000 magsasaka, if I'm not mistaken, 10,000 farmers or mahigit pa ang nakinabang sa pagbura po ng ating gobyerno sa kanilang utang na kung hindi po ako nagkakamali ay nagkakahalaga ng 418 million. No? So binura na po yun ng gobyerno natin at pinagkalooban po ng mga titulo ng lupa ang ating mga magsasaka. So yung pong mga ganyang good news ang minsan hindi natin naririnig dahil puro kasinungalingan at fake news na pinapakalat ng DDS ang ating nakikita. So sana po ay tayo mag-share din ng mga good news. Malaki pong tulong yan sa mga magsasaka. Alam niyo po ako naniniwala na dapat yung mga farmers or mga magsasaka at mga mangingisda natin ang mas unang yumayaman at walang utang. Dahil sila po yung nagpapakain sa atin. So dapat sila ay malaya sa pagkakautang at dapat po sila yung unang yumayaman. Sa ibang bansa, yung mga farmers ang unang yumayaman kasi sila po dapat yung binibigyan natin ng suporta dahil sa kanila nakasalalay ang ating mga pagkain. So yan po yung mga good news na ibinalita ko sa inyo. Ang sa akin lang po, ipagpatuloy po sana ito ng susunod na administrasyon para magtuloy-tuloy po ang pag-usad ng bansa natin. Salamat po.